At yan ang regalo na tinanggap ng mga mananampalataya. Yan ang regalo na iyong tinatamasa ngayon. Grabing pagpapala para sa mga mananampalataya. Pero sa mga hindi mga mananampalataya, wala kayo ng ganyang regalo. Kaya ang apela ko sa inyo ay magkaroon kayo ng ganyang regalo. Yan yung regalo na pinakamahalaga, pinakamahal, o hindi matutumbasan. At yan ang dapat yung pakaasamin, at yan ay na kay Jesucristo lamang. Kaya manampalataya kayo kay Jesucristo. Pero para sa mga mananampalataya, bagaman nga meron kang regalo ng kaligtasan na iyong tinatamasa ngayon, grabing pagpapala, ngunit hindi ka ligtas sa disiplina ng Diyos. At yan yung dapat mong maunawaan. Yan ang balanse ng buhay Kristiyano. At para sa pagtatapos ng ating maikling seryeng ito, iniimbitahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia, minsan pa sa sulat sa mga Hebreo, Kabanata 12, ang ating pinakatuon lamang sa mensaheng ito ay ang talatang 10 hanggang 11, ngunit maganda siguro na basahin natin, umpisahan natin mula talatang 5. Sulat sa mga Hebreo, 12, mula talatang 5 hanggang 11. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalambahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat tinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anumang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina, na siyang naranasan ng lahat, kung gayon, kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo'y disiplinahin at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo'y lalong pasakop sa Ama ng mga Espiritu upang tayo'y mabuhay? Ating tuon, talatang 10-11, sapagkat tayo'y kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti, ngunit dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo makabahagi sa kanyang kabanalan. Subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi ka nais-nais, kundi masakit. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Alam natin, ang pinakalayunin ng sulat na ito sa mga Hebreo ay para hikayatin sila na manatiling tapat sa kanilang pananampalataya sa kabila ng kanilang nararanasan. Maalala nyo ng mga mananampalatayang Hudyong ito ay natutokso na bumalik sa kanilang dating pananampalataya, ang pananampalatayang Judaismo, at yun nga ay dahil sa kanilang nararanasan, sa kanilang matinding nararanasan. At para gawin yan, kaugnay lamang sa seksyon na kinabibilangan ng ating teksto, ipinakita dito ng sumulat na kailangan daw nilang iwaksi o itabi ang bawat pabigat sa pagkakasalang madaling bumibitag sa kanila. At tumakbo daw sila nang may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan nila, talatang 1. At sila daw ay tumingin kay Jesus, na siyang nagtatag at nagpasakdal ng kanilang pananampalataya, the author and the finisher of their faith. At dito, sinabi din ng sumulat na ang kanilang pakikipaglaban sa kasalanan ay hindi pa humahantong sa pagdanak ng kanilang dugo. Ibig sabihin sa martyrdom. Kumpara sa mga mananampalataya sa nakaraan, maraming mga naging martir dahil sa kanilang pananampalataya, hindi pa sila humahantong doon. At kaugnay lamang sa pinaka-focus ng ating mensahe ngayon, patungkol sa disiplina ng Diyos, ipinakita o ipinaalala ng sumulat kung bakit sila dinidisiplina ng Diyos. Yun ay dahil sila ay minamahal. Yun ay dahil sila ay tinuturing na anak. Parang ang hirap isipin noon, ngunit iyon ang katotohanan. Pero dito mahalagang makita natin kung bakit hinahayaan sa atin ito ng Panginoon yung disiplina.
At iyon ay para sa ikabubuti natin. Kaya sa pagtatapos ng maikling seryeng ito, itong aking mensahe, bilang minamahal na anak, dinidisiplina tayo ng Diyos, hindi para sa ikasasama, kundi para sa ikabubuti. Bilang minamahal na anak, dinidisiplina tayo ng Diyos, hindi para sa ikasasama, hindi para sa kung ano paman, kundi para sa ikabubuti. Parang ang hirap isipin noon, parang may irony doon, pero yan ang katotohanan. Sinabi natin sa ating nakaraang mensahe na hindi madali ang disiplina ng Diyos. Pero sa kabila nito, hindi ito lubos. Hindi madali pero hindi lubos. At diyan natin makikita na ang pinakalayunin ng disiplina sa atin ng Diyos ay hindi para sa ating ikasasama. Bagaman niya mahirap o masakit, pero dahil hindi lubos, ay diyan natin makikita ang pinakalayunin ng disiplina sa atin ng Diyos, hindi para sa ikasasama, kundi para sa ating ikabubuti. At muli, malinaw yan sa ating teksto, sa ikalawang bahagi ng talatang 10. Sapagkat tayo'y kanilang dinidisiplina ng maikling panahon, ayon sa kanilang minamabuti, ngunit dinidisiplina niya tayo, alang-alang sa ikabubuti natin. So, diyan mapapansin nyo ang pinakalayunin ng disiplina sa atin. Bagaman niya kung minsan, parang hindi natin ito maintindihan, parang hindi mo maintindihan ang Diyos. Pero kalaunan, mauunawaan mo ito. At ito ang gusto kong makita natin sa pagtatapos ng ating maikling seryeng ito. Ngayon, ano ba ang nagagawa o ibinubunga ng disiplina sa atin ng Diyos? Ayon lamang sa ating teksto, dalawang bagay. Una, ito ay nagbubunga ng kabanalan. Mas appropriate ang sinabi ni Pastor kanina na pagiging banal or yung saintliness. Ito ay nagbubunga ng kabanalan at pangalawang bagay, ito ay nagbubunga, lalo higit, ng kaluwalhatian. Ito ay nagbubunga ng kaluwalhatian. So unang bagay na nagagawa o ibinubunga o pwedeng ibunga ng disiplina, ito ay nagbubunga ng kabanalan. Muli, malinaw sa sinabi sa ating teksto, sapagkat tayo kanilang dinidisiplina ng mga ikling panahon ayon sa kanilang minamabuti, referring to our earthly parents, ngunit dinidisiplina niya tayo alang sa ikabubuti natin upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. O so dyan mapapansin nyo kung gaano kahalaga ang role ng disiplina para sa ating kabanalan. Parang gusto ipakita dito na kung walang disiplina, walang kabanalan. Hindi natin sinasabi dito na ito lamang ang kasangkapan o means of grace ng kabanalan. Hindi po na parang discipline lang ang para tayo ay maging banal. Hindi. Pero ipinapakita dito ang nagagawa ng disiplina o suffering. Yung disiplina na binabanggit dito ng author ay patungkol sa suffering. Makikita natin yung nagagawa noon para sa ating kabanalan. So yung simpleng itinuturo sa atin dito ay hinahayaan tayo ng Diyos na maranasan ng disiplina o suffering para sa ating kabanalan. Napakasimple. Sa ibang salita, para matuto tayong lumago sa kabanalan. Napakaganda ng salita na ginamit ng sumulat dito. Ang sabi niya, upang tayo ay makabahagi sa kanyang kabanalan. Ngayon, sino yung tinutukoy dyan? Nasa pamamagitan daw ng disiplina, ay makabahagi tayo sa kanyang kabanalan. Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi kabanalan ng Diyos. Makabahagi tayo doon. Si Kristo mismo. Sa kabanalan mismo ni Kristo. Isipin niyo yung ganda ng disiplina. Alam natin na si Kristo mismo ay dumaan sa pagdurusa. Pero sa pamamagitan noon, natutunan niya ang pagsunod.
Malinaw yan sa naging mensahe kanina. Kabanata 5, talatang 8. Ang text natin kanina, kay Pastor 5, chapter 5, verse 7 to 10 yata, ang sinabi sa talatang 8, bagaman siya'y anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Diyan mapapansin nyo na kahit si Jesucristo, anak siya ng Diyos, ay natuto o lumago sa kabanalan dahil sa disiplina o sa ibang gamit ay dahil sa pagdurusa o paghihirap. Itong sinasabi ng sumulat na sa disiplina o pagdurusa na ating nararanasan ay nakakabahagi tayo ng kabanalan ng Diyos, nakakabahagi tayo ng kabanalan mismo ni Kristo. Ngayon marahil sasabihin natin na si Kristo naman ay Diyos. At dahil doon, hindi niya kailangan ng kabanalan o maging banal pa. Banal na siya. Ay hindi po totoo yun. Totoo na siya ay Diyos. Pero bilang tao, siya man ay pwedeng mahulog sa kasalanan. Pero hindi nga ganyan ang nangyari sa kanya. Kailanman hindi siya nahulog sa kasalanan. Kabanata 5, talatang 15 sa 2 bahagi, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan. Gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. At yan ang inaasahan sa atin, mga kapatid. Kung paanong si Kristo ay namuhay ng may kabanalan, ganoon din tayo. Sa tingin ko, yan yung malinaw din na pagdidiin ni Pastor kanina. Totoo na hindi tayo magiging katulad ni Kristo na hindi nagkasala. Malabong mangyari yan. Pero ang inaasahan sa atin ay makabahagi ng kanyang kabanalan. Tandaan natin, ang pinakalayunin ng ating kaligtasan ay yung kabanalan. Sa pagpapatuloy ng writer, Kabanata 12, talatang 14, marahil alam, pamilyar at memory verse ng marami sa atin, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Ang binabanggit doon na hindi mo makikita ang Panginoon ay yung kung wala ka ng kabanalan, singular, without which no one shall see the Lord. Mapapansin niyo yung kaugnayan ng kabanalan sa kaligtasan. Ay di mo pa pwedeng sabihin langit ka na tapos wala kang kabanalan. Mali ang ganung kaisipan. Diyan mapapansin nyo kung gaano kahalaga ang kabanalan sa buhay ng mga Kristiyano. At ang disiplina o pagdurusa ay malaking sangkap noon. Bagaman hindi lang ito yung sangkap para sa ating kabanalan, marahil maraming sangkap, pero isa doon ang kabanalan. At mahalagang sangkap yun. At muli itong hindi naunawa ng maraming Kristiyano. Akala nila ang kabanalan ay matatamo lamang sa magagandang karanasan, sa masasarap na karanasan, sa hindi masakit na karanasan. Mararanasan lamang sa mga pagpapala. Hindi. Mararanasan lamang sa maayos na kalusugan. Hindi. Mararanasan mo lamang yung kabanalan kapag maraming laman ng iyong pitaka. Hindi. Katunayan, mas mararanasan mo ang kabanalan kung dumadaan ka sa tila hindi madaling karanasan. At kung minsan, yan ang hindi naintindihan ng maraming Kristiyano. Hindi yan naunawaan ng maraming Pentecostal. Hindi rin niya naunawaan ng maraming Reform. Madaling salita ng lahat ng mga Kristiyano. Sa mga nagmamaneho ng sasakyan na marami dito, marahil bilang driver na isang sasakyan, marahil ayaw nyo ng mga kasama ako doon,
Ayaw natin ng lubak. Ayaw natin ng mga marahil o liko-liko. Pero kung minsan ay yung mga liko-liko, lubak-lubak na kalsada ay nagiging maganda rin dahil sa pamamagitan nito ay ina-alerto tayo. Nagiging mas alerto tayo sa pagmamaneho. Kung minsan, ang buhay Kristiyano ay kinakailangan dumaan sa mga lubak-lubak na karanasan para maging alerto tayo sa ating kabanalan. Ang hamon ay ituring mo ang disiplina na instrumento o kasangkapan ng Diyos para sa iyong kabanalan. Si Kristo ay hindi matututong sumunod sa kanyang Ama kung hindi niya natutunang magtiis. At ganyan natin makita ang ating mga sarili. Kung hindi tayo didisiplinahin ng Diyos, hindi tayo mas magiging mabuting Kristiyano. Alam niyo, ang mga Kristiyano ay itinuturing ng mga banal. At yun ay dahil kay Jesucristo. Yun ay dahil sa ating kaisahan sa Kanya. Pero hindi pa lubos ang kabanalan na yon. At dahil hindi pa lubos ang kabanalan na yon, hinihingi sa atin ito. Itong inaasahan sa atin sa buhay natin dito sa mundo. Alam nyo, may naniniwala na mararating natin ang kalubusan ng kabanalan dito sa lupa. Yan yung perfectionism. Pero hindi totoo yun. Hindi natin kailanman matatamo ang kalubusan ng kabanalan dito sa lupa. Yan sa pagbabalik pa ni Kristo. Pero sa kabila niyan, yan ang inaasahan sa atin. Walang Kristiyano na walang kabanalan. Ang Kristiyano walang kabanalan ay hindi tunay na Kristiyano. Roma 8, talatang 29, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, ay itinilaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At para maranasan mo ang kabanalan, kung minsan ay hahayaan ka ng Diyos na dumaan sa kanyang disiplina. Kung minsan, hahayaan ka ng Diyos na dumaan sa kanyang mga kamay. Pansinin niyo lamang halimbawa, ang may kinalaman sa disiplina sa iglesia. Paano kung walang disiplina sa iglesia? Masasabi mo ba na may kabanalan sa iglesia? Katunayan, bagkus walang disiplina sa iglesia, diyan mo makikita ang kasalanan. Pag walang disiplina sa iglesia, diyan mas umiiral ang kasalanan, gaya marahil ng imoralidad. Kaya muli, huwag mong tingnan ang disiplina o pagdurusa na marahil yung nararanasan sa negatibo lamang. Sa marahil sa mga itinuturing ng mga godly men sa history ay ang mga Puritans. Pero ang mga Puritans, isa sa mga itinuring nila na kasangkapan ng biyaya o means of grace. Pag sinabing means of grace, Bible reading, prayer, worship. Pero isa doon, dinagdag o isinama nila ay ang suffering. Ibang salita ay disiplina. At totoo yan, mga kapatid. Totoo sa mga Puritans yan, at masasabi kong yan ay totoo sa ating panahon. So yung unang nagagawa ng disiplina sa atin ay ito'y nagbubunga ng kabanalan, lalong higit, ito ay nagbubunga ng kaluwalhatian. Kung mapapansin nyo na ipinakita dito ng writer na yun daw disiplina na kanilang nararanasan sa kasulukuyan, hindi ka nais-nais, kundi masakit. Katunayan, ang sinasabi dito ng writer, lahat ng disiplina, ano man yun, lahat ang sinabi niya sa verse 11a,
Pero ang magandang sinasabi dito ng writer, kalaunan, ito daw ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran. Sa English, ang ginamit ay peaceful fruit of righteousness. At yan ay may papatungkol natin sa kalwalatian na darating, sa future glory. Ngayon, yung disiplina, lahat ng disiplina, hindi ka nais-nais o masakit, pero magbubunga yan, magdudulot yan ng mapayapang bunga ng katuwiran. Ibang salita ay glory. May ihalin tulad natin yan sa sinabi ni Pablo sa 2 Korinto 4, 16 hanggang 17. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kalwalhatian. May halin tulad din natin yan sa sinabi ni Pedro sa unang sulat niya, Kabanata 1:6-7, sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kalwalatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. So, ganyan natin tingnan yung sinasabi dito ng writer, pero ang mas nais kong makita natin dito ay kung paano natin ito matatamo o ma-achieve yung glory na yon. Ang sabi dito ng writer, ito ay yung sa mga nasanay dito. Ibig sabihin, sila yung mga nagtiis sa disiplina. Sila yung mga nagtiis sa suffering. So, ang nagtatamo ng kalwalatian ay ang nasanay o nagtiis sa disiplina ng Diyos, sa Kanya ng Diyos. Napakaganda ng larawan o image na ipinakita dito ng sumulat, kaugnay nga sa disiplinang ito ng Diyos. Inihalin tulad ito sa pagsasanay o training ng isang atleta. Halimbawa, wrestler or boxer. At alam natin, kung ikaw ay isang atleta, halimbawa nga, ikaw ay wrestler or boxer, ay nado ng mga pasakit nito. At yun ay para sa gantimpala na kanyang inaasam. Eh alam nyo, walang atleta na mag-aasam ng isang gantimpala o putong, corona, kung di siya handang magdusa. Kung di siya handang maghirap. Walang ganyang atleta na magtatamo ng gantimpala. Ayaw mong pagpawisan. Eh ganyan ay pinapakita sa atin dito. Para matamo mo ang kalwalatian na inaasam mo sa hinaharap, kailangan ng pagtitiis dito. Kailangan na masanay ka dito. Kung walang pagdurusa, walang gantimpala. Kung walang pagdurusa, walang kalwalatian. Ang sabi nga nila, no guts, no glory, no pain, no gain. Ang counterpart sa Tagalog, kung walang tiyaga, walang nilaga. At totoo yan, mga kapatid. Hindi natin sinasabi dito na hindi tiyak ang kalwalatian na meron tayo kay Kristo. Hindi. Pero paano kung hindi ka magpapatuloy? Dahil sa suffering. Paano kung mag-a-apostatize ka? Hindi po pwede ang ganon. At yan ang paalala dito ng writer. Sa mga mananampalataya dito, ng mga Hudyo na kanyang sinulatan, muli, ang mga mananampalatayang ito ay natutokso na tumalikod sa kanilang pananampalataya. Ngayon, kung sila'y tatalikod sa kanilang pananampalataya, mag-a-apostatize. Meron bang kalwalatian? Wala.
Si Kristo man ay kailangan magtiis o magdusa sa krus para matamo ang kagalakang inilagay sa kanyang harapan na sinabi sa talatang 2. Si Kristo man kung hindi nagtiis o nagdusa sa krus, walang kalwalatian. Walang kagalakan na naghihintay sa Kanya. Kung siya'y natukso, kung hindi siya nagpasakop sa kalooban ng Panginoon, na doon na nanalangin nga siya. Kung hindi siya nagpasakop sa Panginoon, anong glory? Anong joy? Sabihin nyo, Diyos nga siya eh. Hindi yun ang punto. Dahil may joy, nagtiis si Kristo sa krus, at ganyan din tayo. At kuminsan, ito nga ang hindi natin naiintindihan. Kuminsan, ang gusto lang natin ay kalwalatian. Ayaw natin ng pagdurusa. Hindi po pwede ang ganon. Kaya ito ay tumatawag din ng pansin. At taas kong tawagin ng pansin sa inyo na hindi pa sumusunod kay Kristo. Ang panawagan ko sa inyo ay kailangan nyo sumunod kay Kristo. Kailangan nyo magdusa kasama siya. Hindi po pwedeng ang gusto nyo lamang sa Kanya ay kaligtasan, hindi. Kaya maging handa kayo na sumunod kay Kristo kahit pa sa punto ng disiplina o pagdurusa, yan ang panawagan sa inyo. Kung hindi kayo handang magdusa kasama si Kristo, wala kayong kaligtasan, wala kayong kalwalatian. Pero sana maging handa kayo dyan. At ito rin ang panawagan sa mga sumunod na kay Kristo, sa mga mananampalataya. Alam nyo, si Mary Jane Biloso, hindi pa man siya lubos na laya, pero kahit pa paano ay meron ng joy sa kanya ngayon. Kasi mula sa hatol ng kamatayan, ng bitay, ngayon siya ay life imprisonment na lang. At kung may pagkakaloob pa yung executive clemency or pardon or parole, marahil malulubos yung kanyang kagalakan na yon. Ay isipin nyo, yung glory na naghihintay sa atin. Si Mary Jane Biloso for almost 15 years, marahil na doon ang lahat. But at least ngayon meron na siyang joy. Hindi pa nga yung lubos. Ay, ikumpara mo ang iyong joy and glory in the future sa kabila marahil na dumadaan ka sa disiplina o pagdurusa. Ang hamon ko ay, kung nais mong matamo ang kalwalatian, matuto kang magtiis sa kasalukuyan. Alam niyo, pinakita dito na ang disiplinang ito ng Diyos sa kanyang mga minamahal na anak ay bahagi na ng kanyang buhay. Parang hirap isipin ng mga Kristiyano, ano bahagi na ng buhay ko? Ibig sabihin, ito ay hanggang sa muling pagparito na ng Panginoon. Ibig sabihin, hanggat nandito tayo sa mundong ito, na doon ang pakikipagbaka natin. Walang Kristiyano na hindi nakikipagbaka. Isipin nyo na lamang sa kasalanan. Meron bang Kristiyano na hindi nakikipagbaka sa kasalanan? Katunayan, sa bawat oras o sandali, siya'y nakikipagbaka sa kasalanan. At kung hindi ka nakikipagbaka sa kasalanan, baka hindi ka tunay na Kristiyano kasi hindi ka nag-i-struggle sa anumang sin. At napakadelikado nun. Kaya nga, mas aminin mo, nag-i-struggle ka sa kasalanan. Marahil hindi nga ito madali, pero ito ang katotohanan sa buhay Kristiyano. Sa mga taong kinahabagan ni Kristo, mahirap mang isipin yan, mahirap mo mang i-reconcile yan, pero yan ang katotohanan. Pero ang maganda sa mga Kristiyano, sa kabila ng kanilang mga pakikipagbaka sa kasalanan, sa kabila ng kapighatian o disiplina na kanilang nararanasan, merong kalwalatian na naghihintay sa kanila. At yan ang napakagandang motibasyon para sa isang Kristiyano
na dumadaan sa disiplina ng Diyos. Nabanggit ko sa inyo last time si Fanny Crosby. Si Fanny Crosby ay nabuhay ng 74 na taon. What a blessing. 94 years. Sabi ko, umabot lang ako ng 70. Salamat na. Pero alam natin si Fanny Crosby ay bulag. At masasabi natin at kumbinsido ako, especially for 94 years of her life, being blind, ay nadoon yung mga pagdurusa, nadoon yung pasakit. Pero ano ang kanyang motibasyon? Future glory. Grabe ang paningin ni Fanny Crosby. Walang nakikita na anuman. Dalawang linggo pa lang yata siyang nabubuhay. Pagkakamaling doon doktor niya, nabulag na siya. Nabuhay ng napakatagal, walang halos nakita sa mundo. Pero ang nakikita niya, yung future glory, na tinawag niya nga na pinagpalang katiyakan. Blessed assurance. At dapat ganon ang ating maging pagtingin bilang mga mananampalataya na dumadaan sa mga kabigatan sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. At ito yung ating haawitin na himno bilang tugon. Pinagpalang katiyakan ang sinabi sa unang 2 linya ng talatang 2, lubos-lubos ang kagalakan, may pangitaing nakikita. Awitin natin bilang tugon, pinagpalang katiyakan. Wakas po tayo sa panalangin, mga kapatid. O dakila naming Diyos, aming mabuting Ama, nagpapasalamat nga kami sa katotohanan na sa kabila na hinahayaan nyo sa amin ang inyong disiplina. Ngunit ito ay pagpapakita na kami ay inyong mga minamahal, kami tinuturing yung anak. Pagpapakita na ang layunin ng disiplina sa amin ay para sa aming ikabubuti at nakita namin na ito ay para sa aming pagiging banal. O Diyos, tunay na mahirap isipin para sa amin na ang mga pagdurusa, pasakit ay bahagi ng aming paglilingkod sa iyo. At ito ay para sa aming higit na paglago sa kabanalan. O Diyos, salamat sa paalalang ito at lalo higit nakita namin sa kabila ng mga hindi ka nais-nais na karanasan namin bilang hinahayaan na dumaan sa mga pagdurusa ng disiplina. Ito ay para sa aming hinaharap na maluwalhating kalalagayan. At nawa, O Diyos, tulungan niyo kami na mas tumingin sa malayo, tumingin sa darating na kaluwalhatihan sa iyong mga hinirang. Salamat, Panginoon, sa palakasan ng iyong salita. Kinikilala namin ang aming mga kahinaan, O Diyos, kung minsan ay sumusuko na kami, kung minsan ay ayaw na namin magpatuloy. Gusto na namin bumalik sa aming pinagmulan, ang mamuhay sa mundo, ngunit tulungan niyo kami na makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong muling pagparito. Panginoon, kahabagan niyo rin ang aming mga bisita ngayon, mga mahal sa buhay, na hindi pa nagpapasya na sumunod sa iyo. Tulungan niyo sila at sa kabila nga marahil ng disiplina o mga pagdurusa na pwede nilang kaharapin sa pagsunod sa iyo, ngunit mas makita nila ang pagpapala na meron sa aming Panginoong Hesukristo. Kaya mahabag ka sa kanila, Panginoon. Salamat muli, O aming Diyos, aming mabuting Ama, sa mga oras na to na aming ginugol. Salamat sa maikling serye na aming tinunghayan patungkol sa iyong disiplina. Nawa nga, tunay na kami ay napalakas, napagpala ng iyong salita. Pinupuri ka namin sa mga oras na to at ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.